So pinatapos ko talaga kay Brother Ed yung Hebrews dahil I want you to hear the word of the Lord dahil dito natin hahanguin yung pangangaral. So even though I would not be reading yung buo, gusto ko, magko-quote lang ako, kaya gusto ko na you are in front of your Bible and look at your Bible as we mention, as I tell you yung mga verses kung saan ko hinango yung mga sasabihin ko sa inyo para hindi rin kayo maligaw. Okay, sama-sama tayo na i-enjoy yung katotohanan ng salita ng Diyos. So alam nyo ba noong 1952, merong isang babaeng swimmer na ang pangalan ay Florence Chadwick. Hindi to kaano-ano ni John Wick, no? Etong si Florence Chadwick, sinubukan niyang languyin yung Catalina Island patungo sa tinatawag na California coast na ang layo ay halos 40 kilometers. To give you a perspective, this is like Antipolo to Cavite. Again, langoy. So, pagkalipas ng 15 hours na paglangoy ni Chadwick, biglang sinalubong siya ng isang makapal na hamog. Hindi na niya makita kung nasaan na siya at sobrang pagod, sumuko na siya. At iniahon siya sa bangka. Pero laking gulat niya nung malaman niya na napakalapit na pala niya doon sa pangpang. Sabi niya, pagkatapos nito, sabi niya, I'm not excusing myself, but if I could have seen the shore, I might have made it. Tulad ni Chadwick, tayo at marami pang mga Kristiyano ay madalas ganito kapag hindi natin makita ang dulo. Kapag sinalubong na tayo ng mga hamog ng paghihirap, pagod at mga pagsubok, para bang ang gusto na nating gawin ay tumigil na lang at sumuko. This is not new because the Hebrew believers back then faced the same impediments. Ganitong-ganito yung paghihirap at mga hamon na hinaharap ng mga Kristiyano nung time na sinulat yung Book of Hebrew. Kaya kung yung binasa natin kanina sa Hebrews 10:26-39, it was written to give them a warning not to give up and shrink back. At patuloy na tumingin doon sa pangpang ng pag-asa, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tandaan, the state of the Christians when this letter was written is that some from the church had abandoned the faith. Marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano pero tumatalikod sa pananampalataya. Ito ay dahil sa matinding mga pagsubok, mga persecutions at mga rejections. Kaya't marami sa kanilang napapagod na. Ang iba ay natutokso ng bumalik sa dati nilang pamumuhay at paraan ng pagsamba. Iniisip nila na mas ligtas yun kaysa manatili silang tapat kay Kristo. Ang matinding paghihirap nila ay dinescribe sa Hebrews 10:32-34. But take note that yung mga verses na sa 32 and 34, it is also a description of those na mga taong naliwanagan. Sabi, naliwanagan, ano? Mga tao na natili sa liwanag. Saktong-sakto rin yung pangangaral kanina. So amidst hardship, this is what genuine Christian is. Pakinggan, verse 32, alalahanin nyo nung kayo'y naliwanagan. Dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis nyo ito at hindi kayo nadaig. Inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga tao. Pero sa kabila nito, dinadamayan nyo pa rin ang mga kapatid na dumaranas ng mga pagsubok. 34. Dinadamayan nyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakan. Dahil alam ninyong mayroong kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Alam mo, pag binasa natin yung teksto natin, it is like getting someone from the Hebrew believers, no? Nung time na yon, at pinapatayo natin sa harapan at sinasabi natin, mag-testify ka. Paano ba maging Kristiyano during that time? Paano ba manatiling Kristiyano? Lalo na, habang marami ang natutuksong bumalik sa dati na nilang nakagiwian, sa mga bagay na madali at sa mga bagay na hindi nila kailangan magsakripisyo at di nila kailangan malagay sa alanganin at kapahamakan. Paano ba maging Kristiyano sa gitna ng dumadaming nanghihina sa pananampalataya? Paano kung dumadami ang mga nagdadahilan at dinidepensahan ang kanilang mga kapabayaan?
kapabayaan sa pagtitipon, kagaya sa verse 25, kapabayaan sa paglilingkod sa kapatiran, kapabayaan sa mga gawain ng Diyos na dati naman ay ginagawa nila ng may buong kasiglahan, ngunit ngayon ay tila kinatatamaran. Tila ba yung mga puso at hangarin ng mga tinatawag na Kristiyano ay nagiging mapurol dahil binabaliwala na yung mga gawain na dinisenyo para hasain at palakasin ang kanilang pananampalataya. Kung kaya ang dakilang gawain ay hinayaan na lang sa iba. Pilit tinatakasan at ayaw nang akuin ang mga responsibilidad na pinapagawa ng Diyos. Ang ganitong kaisipan ay hindi natin maitatanggi na nagdadala ng panghihina sa buong katawan. The descriptions of Hebrews 5:11 is this: naging mapurol sila sa pakikinig. Kung kaya, pag binasa mo yung chapter 6, makikita mo yung resulta. Naging mapurol sila sa pakikinig. Ano yung chapter 6? Marami ang tumalikod sa pananampalataya. Kaya kung babalikan yung pangangaral ni Brother PJ, 2 years ago, sa Hebrews 2, 1-4, pinunto doon na kung hindi pag-uukulan at bibigyang pansin ang mga pangangaral ng Ebanghelyo, ito ang nagiging dahilan kung bakit marami ang natatangay palayo sa Panginoong Hesukristo. They drift away from the faith. Sa text natin, ang ginamit sa verse 39, they shrink back and are destroyed. Sa Book of Hebrews, pag nakita natin, merong 5 warnings dyan. Una, yung drift away. Pangalawa, yung parang tumigas yung mga puso nila. Tapos, etong text natin ay pang-apat na warning. But these are warnings para suriin natin ang ating mga lakad. Pero bukod sa babala, nagbigay din ng Diyos ng panghihikayat at pagpapalakas ng loob upang ang mga nahihirapan ay magpatuloy ng may pag-asa. Kaya meron tayong verse 22. Sabi dun sa verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Bakit? Dahil siya ay matapat. Verse 24, let us consider how to stir up one another to love and good works. Tanong, paano natin yun magagawa? Ang sagot sa verse 25, sa pagtitipon. Sa pagtitipon. Sa pagtitipon na nagpapaalala na papalapit na rin ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Anong magpapaalala sa atin? Pagtitipon. Kaya ang sabi sa verse 25, huwag pabayaan ang pagtitipon gaya ng nakasanayan at nakaugalian ng iba. So verse 38 to 39, beautifully summarizes yung verse 26 to 37. Nagbibigay ito ng contrast, pero at the same time, nagbibigay din yung last 2 verses na yon ng conclusion. Basahin ko lang yung verse 39. Sabi doon, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserves their souls. Ay ang klase ng pananampalataya na sinasabi dito ng writer, kung saan tinatawagan niya yung mga tagapakinig niya, is isang totoong pananampalataya na hindi umaatras. A genuine faith that doesn't shrink back. Anong itsura ng genuine faith na yon? It endures to the end. At paano ito nag-i-endure? Sabi dito, not by willpower, but because of the treasure in the shore. No, pag tinignan natin, ano yung kayamanan dun sa shore? The object of their faith. Christ who is above all. Ang Book of Hebrews, pinapakita yan yung superiority ng Panginoong Hesukristo sa lahat, anuman o sino man. Kaya yung mensahe na kukunin natin dito sa pangangaral sa Hebrews, genuine faith does not shrink back, it endures to the end because it treasures Christ above all. Ang tunay na pananampalataya ay hindi umaatras, hindi tumatalikod, kundi nagpapatuloy ito hanggang wakas dahil si Kristo ang kayamanan niyang higit sa lahat. Ito ay hamon na magsuri tayo. Do we have genuine faith? Do we endure because of Christ? Nagtitiis ba tayo dahil kay Kristo?
Napakahalaga nito dahil maging sa panahon natin ngayon, marami ang nagpapakilalang Kristiyano na ang unang gustong isuko ay ang pananampalataya kay Kristo. Na kapag humarap na sa mabibigat na hamon at may hirap na mga pagsubok, si Kristo yung unang iniisip na bitawan. Ginagawa pang banta. Ang tanong sa atin, si Kristo ba yung nagpapahirap ng buhay natin? Si Kristo ba yung nagpapapangit ng buhay natin dito sa mundo? Si Kristo ba yung dahilan kung bakit ka nasasaktan at nahihirapan? Bakit siya yung una mong bibitawan? Bakit si Kristo yung unang handang isuko? Dahil hindi ba binibigay ni Kristo yung mga gusto mo? Dahil hindi nasusunod yung mga gusto mo? Tayo ba ang Panginoon na mas mabuti kaysa sa Kanya na namatay para lang iligtas ang ating mga kaluluwa? This is why in Hebrews 10:26-39, ibinigay ang isang seryosong babala at isang malakas o masidhing pagpapalakas ng loob. Parehas, no? Both are given, were given para ilayo tayo sa pagtalikod kay Kristo at tulungan tayo na magpatuloy sa pananampalataya. Una nating titignan, yung serious warning about the willful rejection of Christ that invites judgment. At pangalawa, yung strong encouragement. Ano yung strong encouragement? That enduring faith is possible when we treasure Christ above all. So una natin tignan ay babala, willful rejection of Christ invites certain judgment. Gusto kong makita niyong mabuti ang babala ng Diyos sa verse 26-31. Ito'y hindi isang biro, kundi puno ng kabigatan at kaseryosohan. Dahil hindi ito pumapatungkol sa kanila na nalaman na ang katotohanan pero patuloy pa rin na sinasadya ang paggawa ng kasalanan. So I want to make a clarification, hindi nito pinapatungkulan yung mga struggling Christians na paulit-ulit na nadadapa pero nagsisisi. Hindi ito yung pinapatungkulan. Instead, ang pinapatungkulan nito ay yung mga sinasadya ng madapa dahil wala na silang plano na magsisi. Hindi rin ito para sa mga taong hindi pa nakakarinig ng katotohanan, kundi sa kanila na mga nakarinig na, nakaunawa at lubos na kumikilala sa katotohanan, pero pagkatapos nun, pinili pa ring talikuran ang katotohanan. Pero ang tanong sa atin, ano ba yung katotohanan tinutukoy doon sa verse 26? Ang sagot ay ang katotohanan tinutukoy doon, kagaya rin ng binanggit kanina ni Brother PJ about the gospel, ang katotohanan doon ay hindi impormasyon lang. Ito ay pumapatungkol kay Jesus mismo, sa kanyang persona at sa kanyang gawa ng pagliligtas. Actually, we can prove that just by reading the book of Hebrews dahil, again, ang layunin ng sulat ng book of Hebrews ay ipakita na si Jesus ay higit sa anuman at kanino man. Si Jesus ay higit sa lahat. Siya ang buong kapahayagan ng Diyos. Siya yung korderong pinatay para sa ating mga kasalanan. It talks about Christ. In-establish yan sa mga unang chapter ng Book of Hebrews. No? At ngayon, kung alam mo na si Kristo ay higit pala sa lahat, nalaman mo na yung katotohanan na si Kristo lang yung nag-iisang tagapagligtas, pero pinili mo pa rin manatili sa kasalanan, sabi doon, anong sakripisyo pa ang iyong aasahan? Tinanggihan mo na eh. Anong kapatawaran meron ka kung tinanggihan mo yung nag-iisang dahilan para ikaw ay patawarin sa iyong kasalanan? Ano ang kasiguraduhan na meron ng isang tao hiwalay kay Kristo? Wala. Wala. Kaya kung susuriin natin, again, hindi lang ito tumutukoy sa mga tumalikod na. Baka ikaw ito, na ngayon pa lang ay tinatrato ng walang saysay si Kristo. Walang direktang pagtanggi, pero punong-puno ng pagsasawalang bahala kay Kristo. Tandaan, ang tumalikod sa katotohanan ay hindi lang pagtalikod sa aral. Ito'y pagtalikod kay Kristo mismo.
Ito ay marka ng isang huwad na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay maaaring mahina. Again, ang tunay na pananampalataya ay maaaring mahina at palaging merong struggle, maaaring palagi itong nahihirapan, pero hindi nito bibitawan si Kristo. For genuine faith, sabi nung text, will not shrink back. Hindi ito aatras at hindi ito tatalikod. Yung shrinking back sa verse 39, kapag tinignan natin siya sa liwanag ng verse 26 to 31, ang pinapatungkulan nito ay yung sinasadyang apostasy o sinasadyang pagtalikod sa Panginoong Hesukristo. Pinapakita nito na walang valid reason regardless of season para talikuran si Jesus. Walang valid reason noon, kahit na sobrang tindi ng paghihirap nila, kahit sobrang tindi ng mga persecutions nila, they even see people dying because of their faith, and still, ang panawagan sa kanila, huwag kang tatalikod kay Kristo. Hindi biro yung kalagayan ng mga Kristiyano noon. Pero regardless, walang sapat na dahilan ang sasapat para talikuran mo ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi, verse 26, wala nang natitira pang alay na kayang pumawi sa dumi ng ating mga kasalanan. Again, sabi sa kanila, huwag kayong tumalikod. Bakit? Verse 26, dahil wala nang natitira pang alay na papawi sa dumi ng ating mga kasalanan. Verse 27, kung natatakot kayo sa mga nangyayari sa paligid nyo, mas nakakakilabot ang nag-aantay sa darating na paghukom na wawasak sa lahat ng kaaway ng Diyos. And then on verse 28, kung nasasabi na natin na matindi at walang awa yung parusa doon sa lumang tipan, di ba may mga times na nagbabasa ka ng Old Testament, parang unreasonable naman yung parusa dito. Pero alam mo, it makes sense nung sa verse 28. Ito ay para ipakita sa atin yung bigat ng parusang paparating sa mga tao na babaliwala kay Kristo. Kaya pala ganun, para makita namin kung ganun yung parusa noon, mas matindi yung parusa kung malinaw nang pinakita yung anak, pero ganito pa rin yung ginagawa namin sa anak. Kaya sabi sa verse 29, gaano pa kaya ang higpit ng parusa sa kanila na yuyurak, tatapak sa anak ng Diyos. Kaya dito natin mabibigat yung bigat ng apostasiya, yung bigat ng pagtalikod kay Kristo. Kaya ito yung aral. Deliberate apostasy is no small thing, for it tramples underfoot the Christ who died for our sins. Ang sinasadyang pagtalikod sa pananampalataya ay hindi maliit na bagay, sapagkat ito'y sinasadyang pagtapak kay Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan. Mahalaga na maunawaan natin ito dahil maraming Kristiyano ang mababaw ang pagtingin kay Kristo at hindi ito nakikita na isang mabigat at malalim na kasalanan. Maraming gumagawa ng gawain ng pananampalataya pero hindi na si Kristo ang pinag-aalayan. Hindi na si Kristo yung layunin. Maraming Kristiyano ang nawalan na ng pakialam sa kabanalan pero parang wala lang. Maraming Kristiyano ang namumuhay na napipilitan at pinapabayaan ang mga kaparaanan ng Diyos imbis na pagsikapan, maging kagalakan yung mga kaparaanan ng biyaya. Anong ginagawa? Binabaliwala. Maraming Kristiyano ang pinagpapalit ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo dahil lang sa mga pansamantala at kasinungalingang alok ng mundo. Si Jesus, ganon tingin nila kay Jesus. Si Jesus, aantayin ako niyan. Gagawin ko muna yung gusto ko. Ito ay isang mapang-insultong kaisipan. Hindi ito simpleng kasalanan. Look how the words intensify. Kapag binasa natin, sabi doon, pagyurak sa anak ng Diyos. Pagkatapos, hindi naman nag-end doon eh. Anong sabi? Paglapastangan sa dugo ng tipan na nagpapabanal. Tapos, hindi pa rin natapos doon. Sabi niya, pang-aalipusta sa espiritu ng biyaya. So nakita nyo,
pagyurak sa anak, paglapastangan sa dugo na nagpapabanal, pang-aalipusta sa espiritu ng biyaya. Huwag nating maliitin ang binibigyan diin ng Biblia. Di ba't ganito yung konsepto ng shrinking back? Pag sinabi natin shrinking back, lumiliit. Habang umaatras, lumiliit. Habang lumalayo tayo kay Jesus, lumiliit yung pagtingin natin sa Kanya. Kahit kung naiisipan mong lumayo, wag. Kung sinasadya mong malayo ang loob mo sa Diyos, tumigil ka. Huwag nating sadyain ang paglayo sa nag-iisang tagapagligtas. Wala nang ibang bumaba mula sa kalangitan para iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Si Jesus lang. Si Jesus lang. Napakabigat. Isipin mo, minamaliit natin to, at maaaring sabihin natin sa mga sarili natin, ang reason natin sa mga sarili natin, sila nga eh. Kaya ko to ginagawa, ang justification mo, ang dinadahilan mo, sila nga eh. But again, do not listen to your own understanding, but to the word of warning. Pakinggan mo yung babala ng Diyos. Anong sabi doon? Verse 30, Diyos na mismo ang gumagarantiya na siya ang maghihigante. Babalikan niyang lahat ang umaalipusta at ng hamak sa kanyang bugtong na anak. Wala ni isang makakatakas kahit magtago man tayo sa pinagmamalaki nating kabutihan o sa mga sinasabi nating kamangmangan. Ang mga salita ng Diyos na nagsasabing kanyang paghihigante ay tandaan natin, hindi ito pumapatungkol sa mga karanasan natin na hanggang ngayon na hinahanapan natin ng hustisya. We use that always. Hindi na ako makakagante, Diyos ang gagante para sa akin. Ganyan tayo. Pero ano yung konteksto dito? Hindi ito patungkol sa paggante ng Diyos dahil inabuso tayo, sinaktan tayo, o kaya inagrabyado tayo. Ang mga salitang ito ay patungkol sa mga tumalikod at inabuso ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Mga yumurak at inalipusta ang anak ng Diyos. Sabi ng Diyos, tinitiyak niya, babalikan ka niya. Matakot tayo sa mga babalang ito. Verse 31, kaya yung sundot sa 31, it would just make sense. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kakilakilabot. Alam mo kung natatakot ka sa mga bagay na nararanasan mo ngayon, ang sinasabi ng text sa atin, mas nakakatakot ang talikuran ang anak ng Diyos. Imagine the wrath of a father who saw his son being trampled upon. Kapag ang anak mo kinante at inabuso, makikita mo yung galit na hindi mo pa nakikita. Imagine yung holy anger of God. Nakakakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Huwag nating tularan ng intensyonal na pagtanggi ni Pedro kay Kristo. Maging ang pagtraidor ni Judas sa Panginoon. Huwag nating tularan yung isang magnanakaw na even sa huling hininga niya ay iniinsulto pa din ang anak ng Diyos. Maraming tumalikod kay Jesus at walang ni isa sa kanilang nagtagumpay. Huwag mo nang subukan. Hindi ito trial and error. Sigurado na kapag tumalikod ka kay Kristo, mapapahama ka. Sa harap ng Diyos, mapapahama ka. Sabi ni John Owen, there is no death so fearful, no hell so dreadful, at which follows final apostasy. Walang kamatayan na mas nakakatakot at walang impyerno na mas nakakakilabot kaysa sa nag-aantay na kaparusahan sa kanila na sinadyang tumalikod sa pananampalataya. Huwag nating maliitin ang kasalanan ng pagbabaliwala at pagtalikod at paglayo kay Kristo. Matakot tayo sa Diyos.
Huwag mong isipin na yung tahimik at mahiyaing pag-atras mo, dahan-dahan ka pa. Yung pag-atras mo sa Kristo ng Kristyanismo ay magbibigay sa iyo ng payapang resulta. There is no peace in hell. There may be calm before the storm, but there is no calm in the storm of His judgment. Wala. Wala. Ang pinakamahiyaing pag-atras sa pananampalataya ay isang malakas na paghampas, pagdura, paglapastangan sa anak ng Diyos. Basagin nawa yung mga puso natin sa mga ginagawa natin. Anong ginagawa natin sa Panginoong Hesus? Alam mo, pag binasa mo yung Matthew 25, merong part doon na hinihiwalay ng Panginoon yung mga tupa at kambing. Sabi doon sa kailan kita binigyan ng inumin? Kailan kita binihisan? Kailan kita dinalaw? Sabi ng Diyos, nung ginawa mo yon sa pinakaaba na kapatid ko. Sabi ng Panginoong Hesus. What we see here, pwedeng sabihin natin, nakukumbinsi tayo na hindi ko naman pinabayaan ng Panginoong Hesus. Pero pinabayaan mo yung katawan niya. Pinabayaan mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. This is just the same. Bago binigay yung warning, ang sinasabi, huwag niyong pabayaan ang pagtitipon. Hindi ito about sa gathering lang. Patungkol to sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakabigat. Kung nakakatakot na magpatuloy sa pananampalataya, kung natatakot tayo sa mga sasabihin ng ating kapwa, kung natatakot tayo sa mga paghihirap at mga pagsubok na darating at mga bagay na maaari nating kaharapin, kung mananatili tayo sa Kristyanismo, lahat ito, kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng kinakatakutan mo dito sa mundo, walang-wala ito dahil higit na mas nakakatakot at mas nakakakilabot ang mahulog sa kamay ng ating Diyos na buhay. Kapag may natapakan tayo accidentally, we immediately apologize. Ay, sorry. Sana ganito din tayo. Kapag nalaman natin na hindi lang natin tinatapakan, kundi hinuyurak natin ang anak ng Diyos whenever we neglect His body, whenever we neglect Christ, whenever we don't give importance doon sa mga kaparaanan at mga inutos niya sa atin, may we immediately seek His forgiveness. Sana humingi rin tayo. Yung immediate response natin, patawarin mo ako, Panginoon. Tandaan natin, wala pa ring ibang paraan para maligtas mula sa ganitong mabigat at nakakatakot na kasalanan. Kung kaya maging sa ganitong nakakatakot na kasalanan, Christ is still the only Savior that is far superior than our worst sin. Lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo. Kung wala ka pa sa Panginoong Hesus, anong kasiyahan at kumpiyansa mo kung haharap ka sa banal na Diyos? You never know when, kung kailan ka haharap sa banal na Diyos. Kaya kung naririnig mo at tulad pa rin ng panawagan sa atin, huwag mo nang patagalin. Dahil ang pagpapatagal sa imbitasyon ng Diyos ay parang pang-iinsulto rin sa anak ng Diyos. Kung naririnig mo, yung mga babalang ito, pakinggan mo ang mabuting balita. Bukas pa din ang nagliligtas na bisig ng Panginoong Hesukristo. Kung tiyak yung hatol, mas tiyak yung kaligtasang alok para sa atin, nakakapit sa Kanya. Huwag kalimutan na kung mabigat ang babala, masigit na mabigat ang ebanghelyong biyaya. Hanapin mo yung ebanghelyo kay Kristo. Siya na nagsabi sa kanya yung paghihiganti ay siya ring tumatanggap sa lahat ng mga makasalanan na magsisisi. Pangalawa, yung strong encouragement, enduring faith because Christ is our treasured fulfillment. Verse 32 hanggang 39. Actually, matapos yung mga mabibigat na babala from verse 26 to 31, patungkol sa pagtalikod kay Kristo, bumaling naman yung manunulat sa mga salita na nagpapaalala ng kanilang maluwalhating pag-asa. The writer is not hesitant to remind them
alalahanin niyo yung mga araw na naghirap kayo. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin yon. Bakit? Dahil ito yung matibay na ebidensya ng isang tunay na pananampalataya. Lalagpasan niya yung mga mahihirap na yon. Magpapatuloy sila sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang pagtitiis ay katangian ng isang tunay na pananampalataya. Contrary to what the world is showing us, na kapag naging Kristiyano ka, hindi mo naman na kailangan magtiis kung tunay kang nananampalataya. Magiging maayos ang lahat. Pray lang yan. Madali lang makawala sa paghihirap. I-cast out lang natin yung demons. Yung mga naririnig natin eh. Malinaw sa talata na yung mga taong naliwanagan ng katotohanan, sila na mga nasa pananampalataya, etong sitwasyon na to, hindi sila niligtas doon sa pag-uusig. Niligtas sila doon sa kasalanan ng pagtalikod. Ang focus doon ay hindi sila tanggalin sa pag-uusig, kundi ipaalala sa kanila na huwag kang tumalikod, huwag kang magkasala na talikuran ng anak ng Diyos. Dito sa mga teksto natin, from 32 to 35, pinapakita na yung mga naliwanagan, mga nasa pananampalataya, maaari silang dumaan sa mga madidilim na daan. Maaari silang inaalipusta at inuusig sila at sila'y labis na mahihirapan. Ganon yung mababasa natin. Maaari din silang mawalan ng mga ari-arian, pero makakasumpong pa rin sila ng kagalakan. Yan nabasa natin kanina. Hindi dahil baliw sila, kundi dahil meron silang tinitignan. Meron silang nakikitang pag-aari nila na higit na mabuti at higit na tumatagal. Ang words doon ay abiding one. No? Isang pag-aari na hindi mananakaw sa kanila. And we can confidently say na yung tinutukoy doon na pag-aari nila na para sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi material. Hindi material. Pwedeng sa unang basa makikita mo parang material, pero again, pag binasa mo, abiding one, tumatagal, hindi temporal yung pangako dito. Pangwalang hanggan. Tapos sabi, verse 34, tignan niyo yung flow. Kung susuriin natin, verse 34, it talks about a better possession in abiding one. 35, it talks about great reward, dakilang gantimpala. Verse 36, receiving what is promised. Matatanggap mo kung ano yung pinangako sa'yo. Again, some may think that those are material possessions or blessings, rainbow, na pwede ka mag-slide. No? Yun yung mga naririnig kong kanta noon eh. Pwedeng ang makasalanang isip natin, material pa rin. May mansyon ako doon. Ang mga puno ay ginto. Paano mo makakain? Pero again, tignan niyo yung flow ha. 34, 35, 36. Pagdating sa 37, yung focus is much clearer. The possession is not talking about a thing but a person. Ano sabi doon sa 37? Sa sandaling panahon, siya'y darating. Hindi siya maaantala. So ito yung pinapatungkulan na dakilang gantimpala, persona, hindi bagay. Napakaganda. No? Maaari nating isipin na dala-dala niya yung gantimpala kasi nga, mahilig tayo sa gamit eh. Mahilig tayo sa material eh. Pero again, sinong makokontento sa mga bagay na ibibigay hiwalay kay Kristo? Ibibigay sa iyo yung mga magagandang bagay pero mahihiwalay ka kay Kristo. Ano pa yun? Diba? How foolish of us if we become contented sa mga regalo kaysa sa nagregalo. We know na ito ay pag-asang nakatingin at sumasampalataya sa persona ng Panginoong Hesukristo. Again, naalala ko parati yung isang narinig ko. Sobrang, lagi tayong after sa mga bagay. Kapag haharap ka naman daw sa kamatayan, lahat ng mga pinapahalagan mo ngayon, pagdating mo ng kamatayan, wala nang silbi. Kahit nga yung mga minamahal nating tao kahit pamilya natin hindi ka niyan masasamahan sa kamatayan. Kapag nagkasakit ka at nasa
bed ka na umiinda ka, tumaaray ka sa sakit na nararamdaman mo at mamamatay ka na, yung mahal mo sa buhay nandiyan. Pero hindi niya matatanggal yung hirap at sakit na nararanasan mo. Pero sabi dito, ang Panginoong Hesukristo, sabi dun sa interview na yon, ang Panginoong Hesukristo lamang ang makakasama sa iyo lagpas ng kamatayan. Lahat yan mawawala kahit anong pagpapahalaga mo. So do not invest yourself to the thing that will perish. Invest yourself to Christ who will never perish. Kaya dapat tumingin tayo sa persona ng Panginoong Hesukristo. No, yan yung sinasabi sa verse 38. Sabi niya doon, mabuhay ka ayon sa pananampalataya. Doon sa verse 37 na darating, si Kristo pa rin yun. No? Kaya sabi sa chapter 12, yung sa mga sumunod na chapter na dito, mas malinaw na. No? Verse 12, 1-2. Sabi, tabi natin ang lahat ng mga kabigatan at mga kasalanang bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harap natin. Verse 2, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Makakapagpatuloy ka paano? Pagmasdan mo si Jesus. Tiniis niya ang krus. Hindi niya inalintana ang kahihiyan dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya. Alam mo yung kagalakan dito na sinabi dito? Ito yung kagalakan niya na matupad niya yung kalooban ng Ama. Pero hindi lang yun patungkol sa kagalakan ng Ama. Ito'y kagalakan na ang mga tao niya ay maliligtas. Inalintana ng Panginoon yung paghihirap doon sa cross ng Kalbaryo dahil sa kagalakan niya na maliligtas yung mga tao niya. Kagalakan ka ng Panginoong Hesukristo, ikaw na niligtas, ikaw na nananampalataya, ikaw na nagpapatuloy, kahit na anong gawin ng mundo sa'yo, kagalakan ka ng Panginoong Hesukristo. Napakaganda na katotohanan. Pinapakita nito na ang Kristiyanong pagpapatuloy ay hindi dahil sa kanilang sariling lakas at galing, ito ay tugon kay Kristo na kanilang tinuring na kanilang kayamanan. Si Kristo na nagtiis para sa kagalakan ng kanilang kaligtasan. Ulitin ko, si Kristo na nagtiis para sa kagalakan ng kanilang kaligtasan. Kaya yung aral, ang mga tunay na nagpapahalaga kay Kristo ng higit sa lahat ay tapat na magtitiis sa gitna ng pagdurusa dahil alam nila na ang tunay nilang gantimpala ay si Kristo at ang pagiging kaisa niya. Perseverance is never about performance. It is a response to a treasured Christ. It is about how we see and how we value Christ. Siya ba ang kayamanan na iniingatan at hindi natin binibitawan? Tandaan natin, ang mga Kristiyano sa Book of Hebrews, hindi sila tumagal at nakapagtiis dahil sa lakas ng loob o disiplina nila. Tumagal sila dahil nakita nila ang tunay nilang kayamanan at yun ay walang iba kundi si Kristo mismo. Endurance flow not from willpower but from a heart that see Christ as supremely valuable. Pinakamataas at higit sa lahat. Yan yung goal ng Book of Hebrews eh. Makita mo yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo. At pag nakita mo yung kahigitan niya, ang tugon doon ay huwag mong bibitawan itong napakaganda na kayamanan. Ito yung sukdulan ng biyaya. Huwag mong bibitawan ang sukdulan ng biyaya. Alam mo, historically, magbibigay lang sana ako ng isa pero dinamihan ko na. Sabi ko, panghapon naman ako eh. And then, si Polycarp, alam natin, nung inaresto siya at sinabihan siya na i-renounce yung kanyang pananampalataya kay Kristo, sabi niya, 86 na taon ko na siyang pinaglilingkuran at hindi niya ako pinabayaan. Paano ko siya itatanggi ngayon? Pati yung persecution sa kanya, no, kabutihan sa kanya ng Diyos. Nakikita niya, walang ginawang masama sa akin ng Diyos. Puro kabutihan. Bakit ko siya tatalikuran? Si Perpetua,
isang bagong Christian convert sa Carthage, nagmamakaawa yung tatay niya kay Perpetua, sabi niya, i-renounce mo na yung pananampalataya para sa kapakanan ng baby mo. Sanggol pa yung anak mo. Anong sabi ni Perpetua? Nag-refuse siya eh. Sabi niya, I am a Christian and I cannot be called anything else. Namatay siyang nagpupuri sa Diyos hanggang sa dulo. Yung mga Kristiyanong sinusunog sa panahon ni Nero, mga pinako sa krus at pinapakain sa mga leon, yung mga anak, umaawit pa ng magkakasama habang dinadala sila sa kamatayan. Mga hindi Christian ang nagsulat nun sa history. Kaya yung ibang nagsusulat sa history na na-witness yung paninindigan ng mga Kristiyanong ito, na-convert din sa Kristyanismo. Sino tong Kristo na inaawit nila? Bakit ganun sila? Bakit ganun sila manindigan kahit sa harap ng kamatayan? Ayun, kakatanong na convert sila. Si Richard, Bunyan muna, 12 years na kulong. Sabi ni Bunyan, I will stay in prison till the moss grows on my eyelids rather than disobey God. Kahit tubuan pa ako ng mga moss sa mata ko, mas mabuti yon kaysa hindi ko sundin ang Diyos. Si Richard Wurmbrand, namatay lang to recently, nabasa ko lang kay Piper. 14 years siyang nakulong sa kulungan. Sabi niya, sa kulungan daw, pinagbabawal silang mangaral ng salita ng Diyos. So ang ginagawa, binantaan sila. Gugulpihin namin kayo pag nangaral kayo ng salita ng Diyos. Sabi niya ito, we were happy preaching sa prison, they were happy beating us. So everyone was happy. Sabi ko, anong klase pananampalataya to? Napakarami pa. Kung babasahin natin yung kasaysayan ng mga tunay na pananampalataya ng Panginoon, mga totoong mananampalataya, nagpatuloy sa gitna ng paghihirap. Just think about it. Sa pagtindig mo, pinapakita mo kung gaano karapat-dapat ang Panginoong Hesukristo. Let the eyes of the world see that Christ is worth it. Karapat-dapat ang Panginoong Hesukristo. Titigil na ako doon. Pero ang punto lang, itong mga taong to, hindi nila ito nagawa dahil sila ay malakas o magaling, kundi dahil meron silang pag-asa na nakatingin kay Kristo. Dahil nakita nilang sulit ang magtiis at magpatuloy dahil totoo yung pangako ng Panginoong Hesukristo. Isipin mo, mabubuhay akong muli. Mabubuhay akong muli. Kaya yung hamon sa atin, huwag kang tatalikod o aatras. Don't shrink back but endure because Christ is really worth it. Alam mo yung mga suffering na meron tayo, pwede tayong tuksuin nito, nabitawan natin ang Panginoong Hesukristo, mawalan tayo ng kumpiyansa sa kaligtasan, but remember, Christ is better. Go back to Christ. Wala ka ng ibang babalikan, balikan mo si Kristo. Return to the joy that you first encountered with Christ. Bumalik ka dun sa dahilan kung ba't ka nagpabautismo sa Panginoong Hesukristo. Sabi mo sa bautismo, ibibigay ko. Pinipili ko na ibigay yung buhay ko kay Kristo. Di ba may awit pa nga? I will choose to follow, no? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Maging paalala sa'yo ang bautismo mo. Karapat-dapat ang Panginoong Hesukristo. Alam mo, ito yung isa sa problema. Minsan hindi natin alam kung ano yung aalalahanin. Pero balikan mo yung salita. Hindi yan pinakabisado lang sa'yo. Nandyan, namnamin mo, basahin mo. Hanggang makita mo. Si Jacob nga hindi niya binitawan yung Diyos hanggat hindi siya pinagpapala. Huwag mong bitawan yung Biblia hanggat hindi mo nakikita yung kagandahan ni Kristo. Basahin mo. Bumabad ka sa mga kaparaanan ng Diyos. Strengthen your soul by feeding your faith with the word and with the means of grace. Fellowship. Prayer. Kasiyahan ba sa'yo yung manalangin? Fellowship. Mahirap magpatuloy hiwalay sa kaparaanan ng Diyos. Huwag kang aatras. Endure because Christ is worth it. Again, show them that Christ is really worth it. Pakita mo sa mata ng pamilya mo, sa mata ng mga anak mo,
Sa mata ng mga kaibigan mo, seryoso ka sa ebanghelyo. Manindigan ka. He is not only our example of endurance, He is our strength to endure. Kaya i-fix natin yung mga mata natin sa Panginoong Yesus. Si Jesus ay hindi lang modelo ng pagtitiis, siya rin ang ating pinagmumulan ng lakas upang tayo ay patuloy na magtiis. Kaya kung ikaw ay nanghihina, huwag mong tignan ng sarili mong kakayahan. Tignan mo si Jesus. Siya ang nagsimula ng pananampalataya mo at siya rin ang tatapos nito. Sabi dun sa Hebrews 9:28, babalik siya. Ililigtas niya ang mga sabik na nag-aantay sa Kanya. Tumingin ka sa Kanya at manabik ka sa Kanya. Let me end. Balik tayo kay Florence Chadwick. Now, 2 months after na nabigo siya sa paglangoy, umulit siya uli. And at the same time, parehas na pangyayari, nagkaroon uli ng fog. But this time, she made it. Ano yung difference? Sabi niya, I kept a mental image of the shoreline in my mind. Hindi niya makita yung shoreline, so inisip niya, may shore, malapit na ako. No? Sa atin na mga Kristiyano, ipako natin yung mata natin sa Panginoong Jesucristo. Huwag nating alisin sa ating paningin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ating pangpang. He is our reward. Kahit na merong mga fog ng paghihirap at mga pagsubok, keep Him on your mind. No? Isipin natin, those who truly belong to Him may suffer and struggle, but they will never shrink back. They press on because their eyes are fixed on Christ. Sabi ni John Owen, he who has Christ in his heart has heaven in his eye. Kaya tungo natin at itingin natin ang ating mga mata sa Kristong Hari natin. Let's all pray. Aming Diyos, salamat po sa mga salita ng babala at pagpapalakas ng loob. Kami tulungan nyo na lumago sa pananampalataya at itingin ang aming mga mata, ipako ang aming tingin kay Kristo. Kapag nangihina, siyang sagot. Sa pagpapatuloy, siyang kailangan namin. Sa dulo, siya yung tatanggapin naming gantimpala. May we treasure Christ as your word showed us. Pinakita ito ng salita at nais namin ng Panginoong Jesucristo. Nawa ang maging kasiyahan ng iglesia dito sa Antipolo ay walang iba, kundi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, ikaw ang magpala at magligtas at magpabanal para sa iyong kalwalatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.